Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 9, 2025. Ayaw pong magpatalo nito pong si Senator Robin Padilla sa mga kritiko ni Rowena Guanzon at patuloy niya pong sinasabihan ang mga bumabatikos kay Rowena Guanzon na mga tanga. Papayag ba kayo na tayo po'y tawagin na tanga? Bago natin ipagpatuloy ang usaping iyan, meron po muna tayong magandang balita sa araw po na ito. At tingin ko, isa ito sa pinaka inaantay ng lahat halos ng mga Pilipino except sa mga maaaring maapektuhan po nito sa loob naman po ng napakarami ng dekada, no? Kasi nung naisabatas po o nang mabuo ang ating saligang batas, ito ay nire-require na ng ating konstitusyon ang magkaroon po ng anti-dynasty law. Wala pong sino mang presidente ang nangahas na magsulong po nito. Pero sa araw po na ito, iniba po iyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat inanunsyo po ng ating Pangulo sa harapan ng publiko ang pag-aatas sa legislative branch ng ating gobyerno o sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC meeting sa Malacanang ngayon pong araw na ito, na ang Kongreso ay iprioridad ang anti-dynasty bill. At hindi lamang yan, may mga kasama pa pong mga nilalayon ng ating Pangulo na maging batas sa lalong madaling panahon. Ang Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Nakikinig ang ating Pangulo sa kanyang mga kritiko. Kasi unahin muna natin ito pong ICI. 'Di ba may mga ugong na ang ICI ay hindi na magtatagal sapagkat napaka-aktibo na po ngayon ang ating ombudsman, pero nagpapahayag ng disappointment ang ilang mga mambabatas, partikular sa Kongreso, even sa Senado, no? Si Senator Lacson at sina Congresswoman Leila de Lima, Congressman Chel Jokno, dahil para daw pong nawawalan ng interes ang Malacanang kaugnay po sa pagpapalakas ng Independent Commission for Infrastructures. Pero dito sa layunin ng ating Pangulo, mukhang iba, no? Ang ating Pangulo ninanais patuloy na palakasin ang paglaban po sa korupsyon. At tingin ko, ang isa sa pinaka mabisang paglaban sa korupsyon ay ang mawala po ang dynasty sa iba't ibang panig po ng bansa. Tatamaan na rin po syempre rito ang ating sinusuportahang mga Marcos. Pero okay lang yan. Maganda nga po yan dahil dito hindi niya na tinitingnan yung interest lamang ng kanilang pangalan, kung hindi ang interest ng mga Pilipino. Higit sa lahat, maiiwasan po rito yung katulad ng mga nangyayari sa Davao, no? At sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Sa Davao in particular, mula mayor, vice mayor, councilor, barangay captain, congressman, mga Duterte ang mga nakaupo. Kapag ka naisabatas ito pong anti-dynasty bill, partikular yung isinusulong nito pong si Senator Risa Ontiveros, napakaganda po nun eh. No? I-share ko lamang po sa inyo yung nais ni Senator Risa Ontiveros na mangyari kapag ka naisabatas ang anti-dynasty bill. Balikan ko lamang ano. At eto po oh. Sana maging batas po ito. Shinare po natin ito noong December 6 pero posted by Senator Risa Ontiveros on December 4. Ano po ang maaaring maging magandang epekto po nito? Kapag ka ang isang politiko ay nasa national office na, walang sino mang kanyang mga kamag-anak hanggang sa pinaka pinsan, ano? Pinsan o pamangkin, fourth degree of consanguinity or affinity,
ang pwedeng humawak din ng parehas na national elective office. Meaning, hindi na po pwede yung magkapatid sa Senado, hindi na pwede yung mag-ina sa Senado, hindi na pwede yung magpinsan o magpamangkin sa national office, elective office. At ganun din naman sa local elective office within 4th degree of consanguinity or affinity and sa party list system. No? Sana maging batas po ito. Napakahalaga po nito para yung mga namamanang posisyon, parang ganun kasi ang nangyayari ngayon eh. Hindi na po sa kwalifikasyon o kakayahan ng mga politiko kung hindi mamanahin na lamang po yung posisyon dahil apelyido po yung dinadala. No, kaya sa balita pong ating pinag-uusapan ngayon, sana talaga ito po ay maging ganap na batas, partikular sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dumako po tayo dito po sa ating pag-uusapang issue, ano? Partikular, ito pong si Rowena Guanzon. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ba ang nangyari dito, pero malamang sa malamang, aware na po kayo rito. Nitong nakalipas po na araw sa Rockwell Mall sa Makati, nagkaroon po ng isang insidente involving Rowena Guanzon and spouses na hindi na po natin kilala, no? Pero doon makikita po natin yung dalawang bersyon ng kwento. Sa bersyon na kumalat sa harapan ng publiko, yung video, ay kitang-kita natin kung paano po naging matapobre, tumalak at pinagmumura nitong si Rowena Guanzon, yung mag-asawa. At doon never pong nag-react ng hindi maganda yung mag-asawa. Pero sa bersyon nitong si Rowena Guanzon, ay siya daw po ay binastos. At kaya po doon, kumakamping ngayon itong si Robin Padilla. Ang senador na binoto ng mga tanga at isa po ako doon. Pero noon, tanga ako, ngayon hindi na. Pasensya na ganun talaga Binoto natin si Robin Padilla, kaya nung mga panahong iyon, tanga tayo sa pagboto kay Robin Padilla. Ito ang nangyari. Si Robin Padilla, napaka-aktibo sa pagtatanggol kay Rowena Guanzon, isang senador nakikialam sa mga ganitong issue. Siya lamang ang natatanging senador out of 24 ang sumausaw sa issue na ito. Pero, bakit sinausawan ni Robin Padilla to? Alam niyo kung si Rowena Guanzon ay ibang individual, hindi po DDS. Pero ayaw niyang tawagin siyang DDS, nagagalit. Kakamping daw siya. Lokohin mo, lelang mo, Rowena Guanzon. Isa kang DDS. Dahil isang DDS, si Rowena Guanzon, katakot-takot na pagtatanggol ngayon, itong ginagawa ni Robin Padilla. At sa pagtatanggol niya na yan, tinawag niya pa ang maraming mga Pilipino na kumukondena dito kay Rowena Guanzon na mga tanga. Balikan po natin ang post niya the other day at saka yung mga latest post niya kaugnay po nitong ating pinag-uusapan. Muli ko pong babasahin sa inyo ang unang-unang pagtatanggol ni Robin Padilla. Nagsasalita ng hindi alam ang katotohanan. Basta na lamang bumanat. Kaya dito, inisip niya kagad na dayuhan yung nakaengkwentro nitong si Rowena Guanzon. Ipinagtanggol nga ni Atty. Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Walang sino man na dayuhan ang maaaring magpalabas sa kahit na sinong Pilipino sa kahit saang lugar sa sarili niyang bansa, may ubuman o wala. Pasalamat nga ang dayuhan na yan at hindi siya kinuyog sa kayabangan niya na sitahin ang isang senior citizen. Pambihira din ang mga troll. Troll pa raw tayo. Kapag mga kakulay ninyo ang may mga pahayag laban sa pagmamalabis ng mga Chino sa EEZ, sa WPS, halos gawan nyo ng kanta sa papuri. Ito ngayon, nagmalabis ang isang Chino sa isang Pilipino senior citizen sa loob na mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Ang i-bashing nyo yung Filipino senior citizen dahil lumaban. My goodness, na talaga tayong mga Pilipino. Sa sobrang talino, naging tanga na. Senator
Robin Padilla, muli ko pong ipapaalala sa iyo na wag mo kaming idamay sa katangahan mo. Kung ako yung naging tanga, noon lang yon sa pagboto sa iyo. Pero ngayon, wag mo na kaming idamay. Kung sinasabi mong tayong mga Pilipino ay tanga, ikaw lang yon. Kasama ng mga Duterte supporters. Ngayon, ito ang latest post ni Robin Padilla. Hindi, meron pa pala siyang shared post, ano? Oh. Ito, ayaw niya magpatalo eh. Dito, mukhang alam niya na yung facts. Pahiya siya kasi hindi naman Chinese yung naka-encounter nitong si Rowena Guanzon eh. Ipagpalagay nating Filipino-Chinese. Pilipino yon. Wag mong tawaging banyaga. Yan ang mahirap sa inyo eh. Porkit nakita nyo sa itsura, eh sasabihin nyo na kagad, banyaga. Mas mga mapanghusga kayo eh. Ikaw lalo, Senator Robin Padilla. O, eto na. Bumanat ulit dito. Ano, at muling sinasabihan na tanga ang mga bumabatikos kay Rowena Guanzon. Pilipino daw, hindi Chino ang sumita kay Attorney Guanzon sa mall. Eh di mas lalong katangahan ang pumanig ka sa Pinoy na yan. Senior citizen si Attorney. Nasa batas natin ang pag-aalaga at paggalang sa senior citizen. Magpasalamat nga dapat ang Pinoy na yan at hindi na-atake o na-disgrasya dahil high blood si Attorney sa kawalang modo niya. Anong klaseng Pinoy yan? Pagka Pilipino natin ang paggalang sa matanda at pag-aruga, hindi sitahin mo at palabasin dahil umubo. Oh, nagbanggit pa siya ng mga batas. Republic Act 7432, 994, 9257, 10645, 11982, lahat may kaugnayan sa senior citizen. Pero, tama ba ang punto ni Senator Robin Padilla sa pagtatanggol kay Rowena Guanzon? Mali, no? Igit sa lahat, mga tol, maling-mali na bilang senador, i-shared mo ang walang kwentang pananalita nitong si Rowena Guanzon. Sabi kasi dito ni Rowena Guanzon na shinare nitong si Robin Padilla, isang senador ito as to you, cancel culture, trippers, go fuck yourselves. I have long passed that and you can't stop me. I have 530 million views in FB. Try to catch up. Ikaw ba naman kung matino kang senador, i-share mo pa yung mga ganitong salita? Di ba? Bakit kailangan mo pang i-share para lamang patunayan na ipinagtatanggol mo ang isang DDS na katulad mo na si Rowena Guanzon? Pero balikan natin ang punto mo, Senator Robin Padilla. Tama ba na ikotwiran mo na porket senior citizen si Rowena Guanzon ay dapat siya na ang panigan dito? Maling-mali ka dyan, Senator Robin Padilla. No? Ganito, kasimple. Criminology graduate ka, di ba? Parehas tayo eh. Magkawangis nga dapat tayo. I do not know kung nakapasa ka sa board exam. Senator Robin Padilla. Pero parehas tayo ng profesyon. Criminology graduate ka, criminology graduate ako, kaya dapat basic alam natin ito. Lahat tayo may karapatan. Di ba? Si Attorney Rowena Guanzon, bilang isang senior citizen, may karapatan. Unang-una, ang respeto ay hindi po pino-force mula sa ibang tao. Respect begets respect. Para irespeto ka, dapat karespe-respeto ka. Meaning, ang mga ginagawa mo at sinasabi mo, dapat karespe-respeto para in return, irespeto ka ng iba. Ang ginawa ba ni Attorney Rowena Guanzon na pagtatalak sa harapan ng publiko ay karespe-respeto? Anong magiging reaksyon ng netizen kapag ka nakarinig at nakakita dito? Normal na mababash ka. Kaya bakit mo sasabihan na ang mga nambabash dito kay Rowena Guanzon ay mga tanga dahil lamang senior citizen si Rowena Guanzon? Ang pagiging senior citizen, Senator Robin Padilla, ay hindi lisensya para lapastanganin mo ang karapatan ng iba. Kung ikaw o kung sino man sa atin ang nalabag ang karapatan, meron pong mga proper venue para po hingin natin ang ayuda
na ipaglaban ang ating karapatan. Ang ayuda na yan ay makukuha natin sa korte, hindi sa ating mga kamay. Basic, bilang isang criminology graduate, Senator Robin Padilla, dapat alam mo na ang batas ay hindi dapat natin nilalagay sa ating mga kamay. Kung ang ating karapatan ay hinamak ng iba, nilapastangan ng iba, hindi natin pwedeng ilagay sa ating mga kamay ang batas. Ganon na ganon ang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. Nung sa piling niya, siya'y nalabag ang kanyang karapatan na insulto, piling niya nakapag-commit ng unjust vexation, yung mag-asawa na yon, ano ginawa niya? Nilagay niya sa kanyang mga bunganga ang batas, hindi sa kamay. Sa pamamagitan ng may Gucci ka ba? May Rolex ka ba? Ako pa, napili mo. PI ka. Tapos kung ano-ano pang mga masasakit ng pananalita ang mga sinasabi niya. Sa tingin mo, Senator Robin Padilla, lisensya ang pagiging senior citizen para sabihin ng mga yon? Maling-mali ka sa mga argumento mo rito, Senator Robin Padilla. Ngayon, dahil hindi tayo parehas abogado, yung legal effect naman ng sitwasyon na ito. Pakinggan natin at basahin natin ang ilang mga artikulo na sinulat ng mga abogado at blog na ginawa nila rito. Sino ba talaga ang tama sa dalawa? Si Atty. Rowena Guanzon o yung mag-asawa? At the same time, yung sinasabi ni Rowena Guanzon na pagbibidyo o ng guard kung saan nabidyohan si Rowena Guanzon na ipinagbawal sa Rockwell, tama ba yon? At ngayon sinasabi ni Rowena Guanzon, pinagbabantaan niya pa yung nagbidyo na kanyang kakasuhan. Alamin natin kung ano po yung sinasabi ng mga abogado tungkol po dito. Hindi tayo abogado, Senator Robin Padilla. Kaya huwag ka na magpaka-abogado pa sa pagpo-post mo. Basahin natin ang post ni Abogada ng Bayan. May nagtanong, Dear Attorney, bawal po ba talaga mag-video gaya ng nangyari sa Rockwell? Di ba public place yun? Anyway, pinaliwanag na sa atin ito ni Atty. Rene Bueno at nareaksyonan natin yung kanyang video. Basahin natin. Sabi po dito ni Abogada ng Bayan, hindi automatic na bawal mag-video sa mall kung may kaguluhan. Kasi wala silang reasonable expectation of privacy in a public setting. Pero bawal kung may mall policy against recording or kung gagamitin ang video to harass, shame, or defame, liable under Civil Code or Revised Penal Code. Yung may record for documentation but uploading or spreading it without consent can expose you to liability. Civil Code Article 26 obliges everyone to respect the dignity, personality, privacy, and peace of others. Data Privacy Act of 2012 protects personal information but applies mainly to systematic collection and processing of data, not casual recordings, and is not applicable to this case. Public place doctrine. In general, no reasonable expectation of privacy in a public place like a mall. Jurisprudence recognizes that privacy is not absolute. It depends on context. If the act is done in public view, nag-aaway sa mall, people nearby may lawfully witness and even record since the parties themselves expose the incident publicly. If recording is done in a way that is abusive or intended to shame, it may fall under Article 26 Civil Code or intrusion into private life. Unjust vexation, Article 287 of the Revised Penal Code, if recording is done maliciously to annoy. Cybercrime Law, Republic Act 10175, if the video is uploaded online with defamatory intent, it may constitute libel. Mall rules, property rights, a mall is private property open to the public. Management may impose rules under Civil Code Article 429. The owner has the right to exclude or regulate acts within the property. So kahit public place, the mall can restrict filming. Dalawa ang nagbabangga ang interest dito. Isang pribadong interest
at isang pampublikong interes. Hindi kasi pinaliwanag ni abogada ng bayan katulad ng pagpapaliwanag ni Attorney Rene Bueno eh. Pero ganito lang kasimple. Kapag ka pribadong interes naglaban sa public interest, sino ang mananaig? Public interest. Lalong-lalo na merong alleged crime na nangyayari. At in this case, alam natin na Rowena Guanzon could possibly violating the revised penal code for alarm and scandal. Meron bang karapatan ang sinuman na mag-record? Meron. Katulad po ng ipinapaliwanag sa atin ni Attorney Rene Bueno. At yung paliwanag naman ni abogada ng bayan, yung intention, inintend ba ng uploader na i-malign si Rowena Guanzon? Hindi. No, in fact, ito nga po ay nire-upload ng iba't ibang mga vloggers and mainstream media. Ano ang reason? Para makita ng publiko not to malign Rowena Guanzon, but a documentation na nagpapakita na si Rowena Guanzon ay ganoon ang naging pag-aasal noong mga panahon na tinatalakan niya nga yung mag-asawa. Kaya sana, Senator Robin Padilla, bago ka magtatalak, katulad ni Rowena Guanzon, sa pamamagitan ng pagsulat mo sa Facebook page mo, isipin mo muna kung sino at bakit mo kinakampihan si Rowena Guanzon. No? Sino ba si Rowena Guanzon? Isang abogada na sa paningin ng kapwa niya mga abogado ay maaaring lumabag sa kanilang etiquette bilang isang abogado. Sabi nga nila, bilang isang abogado, meron ka dapat na mataas na standard. Puntahan natin ang post ni Fiscal EJ. Sabi ni Fiscal EJ dito, sa nangyari na yan kay Rowena Guanzon. Kung ordinaryong tao si Guanzon, and if her version happened exactly as she said, nasabihan siyang contagious ka, umalis ka dito or something humiliating, the emotional outburst is humanly understandable. Kahit sino, lalo na kung pinahihiya o tinatrato ng bastos, may tendency talagang mapikon or mag-react ng malakas. Pero, as a lawyer, former public official, and public figure, there is a higher level of expected composure. Hindi dahil bawal magalit, kundi dahil lawyers are trained to handle conflict without escalating it. And in public, the standard is even higher kasi anything you do becomes part of public disclosure. At ganon na ganon ang ginawa nitong si Rowena Guanzon. Hindi niya inobserve yung tinatawag na higher level of expected composure according kay Fiscal EJ. Bakit? Nag-meltdown siya. No? Sinabihan ka lamang na takpan mo bibig mo. O sabihin na natin na pinalayas ka nung kapwa mo Pilipino na mukhang Chinese. Ganun na kagad ang magiging reaksyon mo. Sino ngayon ang dapat kasuhan dito? May karapatan kang magkaso, Rowena Guanzon. Pero tingin ko bilang isang pangkaraniwang Pilipino lang, hindi ako abogado, mas may karapatan yung pinagtatalakan mo, pinagmumura mo in front of public doon sa pagkakaso kung sakasakali man sa korte. Ngayon, panoorin natin ang latest vlog diyan ni Attorney Rene Bueno. Ito. Ang lahat, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kahapon po, we discussed the case of Attorney Rowena Guanzon regarding to sa legal and ethical implications na kung saan nasangkot siya sa isang konfrontasyon kahapon doon sa Rockwell plant sa mall. Rinig sa video ang tila paninigaw ni Guanzon sa couple at pagkutsa nitong hindi raw ito nakasuot ng luxury item. At para doon sa mga hindi nakapanood ng aking video kahapon na ngayon ay meron ng 116,000 views as of this afternoon,
bibigyan ko po kayo ng introduction doon sa insidente. Ano ba talaga ang tunay nangyari? So, para sa mga hindi nakapanood, ang nangyari po doon is that may viral video na na-capture si former Commission on Elections Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon. Nagkaroon ng confrontation doon sa Rockwell Power Plant Mall in Makati against the two shoppers. Yung incident began when the couple advised her politely to cover her mouth habang umuubo. And allegedly, sabi daw nung dalawang bata ay leave the mall if you are not feeling well. Which I doubt kung sinabi nga yun. In response, Guanzon shouted loudly using profanity, PIPI, and derogatory remarks saying, ignoramus, wala kang Rolex, wala kang Gucci. Minata niya na kagad kasi yung batang babae ay yung bit-bit eco bag lang eh. At hindi nakaporma ng husto, no? Baka tagaroon lang kasi. Diba? Shortly after that, si Guanzon filed a criminal complaint for unjust vexation against the couple, which is very surprising. A move that sparked debate over who the actual aggrieved party was in the situation. Imbis na yung dalawang bata na minura-mura niya at nilait-lait niya magpapailangan just fixation, siya yung nag-file. Mukhang bumaliktad yung sitwasyon. Di ba? Ngayon, gawa natin ang analysis, yung criminal case against the couple. Will it prosper? Do you think it will prosper? Do you think it will stand in court? Based on the documents doon sa video. Okay. To understand the viability of Guanzon's case, siyempre kaming mga abogado, we first look at the elements of the crime, yung elements of unjust fixation under the revised penal code of the Philippines. Kung hindi ka pa nga sigurado, hindi pa muna. Ibuhin muna natin. Okay, what are the elements of the crime of unjust fixation? Meron dyan human conduct that unjustly annoys or irritates another. Yung conduct not attended with violence. Wala namang violence nangyari, di ba? Nakatingin nga lang at mahina nagsasalita yung babae. Yung lalaki, nakatitig lang sa kanya eh. Yung conduct causes annoyance, distress, or disturbance to the victim. At yung offender, lastly, the last element of the crime, the offender acts with criminal intent and may malice. Sa tingin nyo may criminal intent yung dalawang couple na pinagmumura at pinaglalait? Sa tingin nyo may malicious act on the part of the couple nung nangyari yung insidente? Okay, let us apply the elements of the crime in this case. Yung advice ng couple to cover her mouth while coughing and leave it unwell was likely motivated by public health concerns consistent with COVID-19 guidelines. Such action is responsible and not unjust. Tama lang yun. Additionally, there is no evidence that couple acted with criminal intent, which is a key requirement for unjust vexation. Lahat naman tayo, di ba pag nasa mall tayo, we usually advise another person, pakitakpan yung bibig, tumalikod ka kapag inuubo kasi nagkaroon na tayo ng phobia eh. Nagkaroon tayo ng phobia sa COVID-19. Normal lang yan ngayon na magsabi ka pag may umubo sa katabi, lalo na sa elevator, di ba? Anyway. By the way, Senator Robin Padilla, si Atty. Rene Bueno, kasama sa sinasabihan mo ng tanga. Kasi definitely, ang mga vlogs ni Atty. Rene Bueno ay pumapanig kung ano yung nasa tama, no? At mali si Rowena Guanzon eh, no? Kaya basically, kung tinatawag mong mga tanga, yung mga pumapanig kay Rowena Guanzon, kasama si Atty. Rene Bueno doon. Sa tingin mo, Senator Robin Padilla, sino tanga sa inyong dalawa? Mga tol, sa tingin ninyo, sino tangas sa pagitan ng dalawa? Si Senator Robin Padilla o si Atty. Rene Bueno? In criminal cases, the prosecution must prove guilt beyond a reasonable doubt. Given the circumstances, it is highly unlikely Guanzon will meet this burden. Yung kaso na yan ni Guanzon against the couple is not expected to succeed in court. Ewan ko kung magpo-prosper yung kay Fiscal. Pero definitely, I believe the Fiscal will not find the information in court because it lacks the essential elements of the crime. Diba? Ano ngayon yung option ng couple? Yung couple, as victims of public berating and defamation, has several legal options. In fact, pwede sila mag-iwalay, mag-file ng kaso for civil, criminal, and administrative case against Atty. Guanzon. Ang daming pwedeng isampa. Bukod sa criminal, may mga damages dyan, moral damages, exemplary damages, dami. Administrative charges. Okay?
So, ano yung possible charges? Number one, ito dapat sila yung nag-file, hindi si Guanzon. Unjust vexation. Yung malakas na pagsigaw ni Guanzon, causing and nagkaroon ng personal attacks doon sa couple, no, causes annoyance, irritation, and distress against the two young couple. Number two, alarms and scandal. Yung public outbursts na, siyempre na-istorbo yung peace and order in the mall, endangering public tranquility. Ang gulo gumulo na dun sa loob, di ba? And then the last one will be grave oral defamation. Yung paggamit mo ng profanity and derogatory remarks about their belongings, siyempre, it will damage the couple's reputation. Ninatama-tama ko, ito ay kung yung bit-bit ng batang babae. Di ba? Akala mo kung sino lang, no? Ngayon, tumahimik ka. Di ba? So, what else? Siyempre, meron yung civil action for damages. The couple may file a civil suit to seek compensation for, number one, moral damages. Okay, class, ano ibig sabihin, no? Pag Patuloy niyong panoorin yung vlog na yan kay Atty. Rene Bueno, mga tol. Pinapaliwanag lang sa atin ni Atty. Bueno na may mga legal consequences itong action nitong si Rowena Guanzon. At Senator Robin Padilla, hindi lisensya ang pagiging senior citizen. Ngayon, kung gagamitin mo patuloy na porket senior citizen si Rowena Guanzon ay hindi na dapat i-bash, dapat ina-apply mo yan sa lahat ng mga Duterte supporters. Bakit nila binabash si Pangulong Bongbong Marcos? Senior citizen na siya. Kung logic mo ang gagamitin. Pero hindi tanga ang mga Pilipino, Senator Robin Padilla, dahil hindi lisensya ang pagiging senior citizen para hindi ka i-bash. Kung ayaw mong mabash, huwag kang magpakita ng mga gawi o pagsasalita na maaaring mag-react ang netizen in particular. Ganun lang kasimple yon. Dapat iniisip mo, Senator Robin Padilla, na yung mga sinasabi mong katangahan hindi applicable sa mga pinagsasabihan mo. Ang gawin mo, Senator Robin Padilla, humarap ka sa salamin at basahin mo yung mga post mo sa Facebook page mo. Panoorin naman natin ang interview kay Ronald Llamas tungkol po dyan. May mga ad hominem, di ba? May mga chismis, tapos merong red tagging, meron pang homophobic na mga statements. No? So, tawa ako ng tawa. Kaya, magandang relaxation si Commissioner Guanzon. No? So, hindi kayo napipikon, Secretary? Hindi, tawa ako ng tawa. Parang siya napipikon eh. Oo. No, dahil nga nag-comment ako, dahil nung narinig ko lang yung sinabi niya na wala kayong karapatan na tirahin siya kung wala kayong Gucci at Rolex. Oops, sabi ko. So, paano naman kami ni Doris? Wala naman kaming Gucci at Rolex. Oy, meron ako niyan, kaya lang class A lang. Peke. Doris, baka mali yung spelling. Ang spelling ng kang Gucci niya, G-U-T-S-I. Gucci. Gucci. Divisoria naman yung Gucci mo. Pero seriously speaking, what is your point ba? Bakit mo siya binatikos? Dahil ba sa ginawa niyang akto ng pagsisigaw at pagmumura for being a former government official? What is your point? Una, mismo yung Department of Health naglabas ng circular na dapat ay hanggat maaari, voluntary, mag-wear tayo ng mask. No? Lalo na kung sabi nga niya, makati ka niya lalamunan at umuubo siya. No? Sana huwag naman niya masamain kung sasabihan siya na mag-wear ng mask. No? Pero hindi natin alam yung kompletong konteksto dyan. Sana may CCTV yung mall para makita yung mga claims niya. Ikalawa ay nung nag-unravel siya, nung naging unhinged siya, grabe yung kanyang mga statement. Nagmumura, no? At may mga racist na remarks. Tapos ito pa, yung sinabi niya, na parang sobrang namang matapobre, di ba? May mga rules ang mga lawyers may code of conduct sila na medyo lumalabas siya o lumalampas. No? Kaya dapat mag-ingat siya roon. Kaya nag-post ako, gumuho yung aking self-esteem dahil wala akong Gucci tsaka Rolex. Ayun, lalo siyang nagalit, lalo siyang nagwala. No? At todo na yung balat niya. Red tagging, chismak, no? Tapos yung isa namang sinabi niya, agree naman ako ron yung pangit ako. At tingin ko pati si Doris nag-agree ron no? Ganyan ba? Ano sabi ni former Comelec Commissioner, okay lang yan. Ano daw? Okay lang yan
pogi ka naman, naging kayo ni ano, di ba? Aba, may mga ganun pa siya. Parang may sinasabi siya, gusto mo sabihin ko? Oh. Hindi, naman, naging public naman yung kanyang statement di ba? Oh. Oo. Pero, Sek, yung si Guanzon, parang quick on the draw na sinampahan niya ng kaso, yung nakaalitan niya ng defamation. Ikaw ba, may balak siyang sampahan ng defamation? Natawa ko rin Siya pa yung nagkaso ng oral defamation at saka unjust vexation. parang yung mga nakapanood nung video na nag-unravel siya. Parang tingin ko, nasurpresa yung mga yun Siya pa yung nagkaso. No? Siya pa yung aggressive tungkol dito. Actually, ang Supreme Court on its own, motu proprio, ay pwede siyang investigahan. Sabi nga ng isang lawyer nyo kanina dyan, di ba? Yung kahapon, sabi ng lawyer. Oh, speaking of investigation na yan ng Korte Suprema, motu proprio. Ewan natin kung gagawin niya ng Korte Suprema. Pero may nakikita akong post ni Leslie Bocobo No? Mukhang interested siya na sampahan ng disbarment itong si Rowena Guanzon. Tingnan natin kung makikita. Ay, hindi makikita dito Dapat yung personal profile ko gamitin natin. Kasi friend kami, makikita yung post. Yan. Ito. Ay, hindi ito. Anyway, may nakikita akong post ni Leslie Bocobo, di ko lang ma-share sa inyo, na interested siya sa pagsasampa ng kasong administratibo dito kay Rowena Guanzon. In fact, nagagather nga siya ng signature para sa pagsuporta, no? At tingin ko magandang simula yan para maturuan ng leksyon itong si Rowena Guanzon. Hindi kasi maganda na may mga abogadong ganito yung inaasal sa harapan po ng publiko No? Lalong-lalo na hindi maganda sa isang dating public official na napakataas ng posisyon sa gobyerno, naging commissioner ng COMELEC. Tapos ganito lamang yung ipapakita. Ganito yung magiging asal, manlalait ng kapwa Pilipino. Kaya dapat maturuan ng leksyon ito. No? Sana sa mga maalam kung paano mag-file ng pleadings o kaya ng complaint sa Korte Suprema, wag na nating antayin ng Korte Suprema na magsagawa ng motu proprio investigation dyan kay Atty. Rowena Guanzon. Kayo na po ng mga maaalam. Simulan nyo na. No? Marami namang inis dito kay Rowena Guanzon Mag-file na po kayo ng disbarment complaint sa kanya sa Korte Suprema. Nang sa ganon, maturuan ng leksyon ito. Si Secretary Larry Gadon, ang bilis-bilis inaksyonan ng Korte Suprema yung kanyang disbarment case, di ba? Yung mga ad hominem dem, ang mga dahilan nun. Kung nagawa ng Korte Suprema na i-disbar si Secretary Larry Gadon, hopefully, magawa rin nila ito kay Atty. Rowena Guanzon. Hanggang dito na lamang muna mga tol, at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Sana magtagumpay ang ating Pangulo sa lahat po ng nilalayo niya sa ating bansa at mga Pilipino. Isa sa mga pinapanalangin ko na maisakatuparan ng ating Pangulo ay yung kanyang pangarap na sa pagtatapos ng kanyang termino, sana kung hindi man mawala, maubos, at least mabawasan ang mga mahihirap po nating mga kababayang Pilipino. Mabawasan ang mga nagugutom nating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat din po sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Shoutout po sa inyong lahat mga tol. Bye for now.